Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pagsisimula ngayong araw ng makasaysayang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, iniluklok si Senador Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court na didinig sa kaso ng kauna-unahang vice-presidente ng bansa na haharap sa paglilitis. Ang pagkakahalal kay Escudero tinutulan ng mga minority senators dahil labag umano sa saligang batas. Gayong ang Senate President daw ang dapat magsilbing presiding officer. Naging mainit ang pagtatalo pero sa huli, nanaig ang mayorya kung saan 12 senador ang bumoto kay Escudero habang 8 ang tumutol. At nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra! Mel, Emil, Vicky, ito nga unang 11 minuto pa lamang po ng impeachment trial ay naging mainit na po ang pagtatalo. Pero hindi po yan tungkol doon sa ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte, kung hindi tungkol sa issue ng paghahalal ng presiding officer ng impeachment court. Alas 2 ng hapon, magkakasunod na pumasok sa session hall ng Senado ang mga senator judges. 21 na senador ang present. Wala si Senador Bato de la Rosa na nagtatago. Nakakulong naman sina Senador Jingo Estrada at Rodante Marcoleta. Ang nakaupong presiding officer, si Senate President Sherwin Gatchalian. Karapatan ng sambayanan na malaman kung may katotohanan ang mga paratang laban sa pangalawang Pangulo. Tungkulin nating timbangin ang mga ebidensyang ihaharap at tiyakin ang ating magiging pasya ay nakabatay lamang sa batas at sa mga katotohanang mapatutunayan sa paglilitis. Pero pagkatapos niyang magsalita, binuksan niya ang proseso para sa pagboto ng bagong presiding officer. We now proceed to the election of the presiding officer of the impeachment court. Dito tumayo si Senador Alan Peter Cayetano para tumutol. Argumento niya, Senate President mismo ang dapat tumayong presiding officer. Bagamat hindi raw ito nakasulat sa saligang batas, ito naman daw ang intensyon ng framers ng 1987 Constitution na makikita sa transcript ng kanilang deliberasyon noon. Institutional integrity. We need to protect the legitimacy of these proceedings. Even with the substitute presiding officer acts fairly, a conviction or acquittal reached under constitutionally defective process would invite judicial challenge and cast doubt on the validity of the entire trial. Punto ni Cayetano, nag-ugat ang issue sa kino-question niyang sesyon noong June 3 kung saan inamyendahan ang impeachment rules para payagan ang election ng presiding officer na mamumuno sa impeachment. Sagot ni Gatchalian, dumaan ito sa tamang proseso at ang tamang lugar daw para talakayin ang issue ay kapag nakasesyon ang Senado. This resolution has been duly approved and everyone was given an opportunity to discuss that, to object. However, it was no one objected to that resolution and it was duly approved by the body. So any discussion regarding this resolution should be discussed in plenary when the Senate convenes as a legislative body. We did not follow our rules. So a rule that was passed that did not follow our rules or amendment that was passed that did not follow our rules is void. Sinigundahan si Cayetano ng kanyang kapatid. We looked at what the constitutional framers said. What did they say? This is the foundation of this trial na tama yung nakaupong presiding officer. Punto naman ni Senador Kiko Pangilinan, dinala na ni Cayetano ang usapin sa Supreme Court sa pamamagitan ng kanyang petisyong ipawalang bisa ang June 3 session. The matter is pending before the Supreme Court. There is no temporary restraining order. There was a request for a status quo ante order. It was not granted. The point of order is improper. In fact, the debate on this matter here in the impeachment court is out of order. In the interest of justice, sabi nga nila, sometimes rules are not sacrosanct.
But itong nangyayari ngayon dito, ang publiko ang importante dito. Where does the Constitution emanate from? From the public, from the people of the Republic. So, desisyonan nyo na to, Mr. President. Kasunod nito, tumayo si Senador Panfilo Lacson. Pursuant to Rule 2 of the Rules of Procedures on Impeachment Trials, as amended, I move to elect Senator Judge Francis Joseph Guevara Escudero as the presiding officer of this impeachment court. Objection, Mr. President, and may I allow to... We proceed Objection, to... Mr. President, I'm allowed to object and I'm allowed to Yes, explain you're my allowed to objection. object. You are allowed to object, but we will proceed No, Mr. with President. the division Mr. of the President, House. point of So order. those who are, Point of order, those who Mr. President. are in favor of the Mr. motion President, of you're Senator allowed to Lacson, explain para please- ma-convince mo nga please yung iba. raise your hand. We will vote by raising of hands. So those who are in favor of the motion of Senator Lacson electing Senator Chis Escudero as the presiding officer, please raise your hand. Ang bilang, 12 senador ang bumoto kay Escudero, 8 naman ang tumutol dito. Si Escudero hindi bumoto. Sa pagpapaliwanag ng kanyang pagtutol, may patama si Cayetano kay Escudero. If we're going to say we want a fair trial, let's make sure that every aspect of this trial is fair. I have information that the 20 years AMLA records of Senator Escudero and his credit cards and bank accounts were all opened up in the office of the Senate President, where members of the Blue Ribbon Committee was here. Then we're going to ask him to preside. So there's a problem with, this is my explanation. This is my explanation. This is my explanation. To the gentleman This is from factual Taguig. and this is my explanation. So I will stop there. With all due respect, your statement's already out of order. It has nothing to do with the topic on hand. No, Mr. And President. the presiding officer will strike off It has the- all to do with this. will strike It off has all to do. the I do not, statements Mr. President, pertaining to Senator Mr. Escudero. President, kaibigan ko si I Senator direct the Escudero. stenographers to I strike don't off doubt these him. statements. He is the victim here. Session Mr. suspended. President, Dahil umiinit na ang usapan, sandaling sinuspinde ang trial. At habang nakasuspend ito, umakyat na sa podium si Escudero sa tabi ni Gatchalian para pamunuan ang impeachment court. Sa kanyang opening statement, binigyan diin ni Escudero ang kahalagahan na maging patas ang paglilitis. Pinaalalahanan din niya ang mga kapwa senator judges na iwasang magsalita tungkol sa trial. This is why the trial must be guided with prudence, tempered by caution, and marked with unquestionable impartiality. We must avoid even the appearance of impropriety and observe the cold neutrality of an impartial judge at all times. May I therefore caution my fellow senator judges, the prosecutors, the respondent, and their respective counsels and witnesses to refrain from making any comments and disclosures to the public pertaining to the merits of this trial as mandated by the impeachment rules itself. Hindi po tayo nandito upang itaguyod ang anumang pampolitikal na adyenda. Hindi tayo narito upang paglingkuran ang kagustuhan ng alinmang panig. Narito tayo upang alamin ang katotohanan at sa pamamagitan nito, mapairal ang hustisyang walang kinikilingan. Vicky, walang isinalang na witness ngayong araw pero nagpapatawag po ng ilang witness para bukas sa pagpapatuloy ng trial alas 2 ng hapon. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Inaresto na si Senador Rodante Marcoleta sa kasong plunder na nagkakahalaga ng 75 million pesos. Nauna nang hiningi ni Marcoleta na i-dismiss ang kaso pero ang sabi ng Sandigan Bayan kanina, nakakita sila ng probable cause sa kasong isinampa ng ombudsman. Nakatutok si Maki Pulido. Nang magpunta si Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan pasado alas 8 ng umaga, handa na pala ang warrant of arrest laban sa kanya para sa kasong plunder.
Kaugnay ito ng pagtanggap niya ng 75 million pesos mula kay dating Congressman Mike Defensor at dalawang ibang individual noong January 2025 para sa kanyang senatorial campaign. Hindi niya ito idineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures dahil nakuha daw niya ito bago pa ang simula ng campaign period kung kailan hindi pa siya itinuturing na kandidato. Pero giit ng Ombudsman, hindi rin niya ito idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. At masyado raw malaking halaga para ituring na simpleng regalo lang, lalo't nakaupo siya noon bilang kongresista. Mag-isang dumating si Marcoleta para sa pagdinig sa inihain niyang motion to quash o pagbasura ng kasong plunder. Kasabay nito ang motion na huwag munang mag-issue ng warrant of arrest. Pero sa hearing, sinabi ng mga hukom ng Sandigan Bayan 3rd Division na Biyernes pa ng gabi, handa ang warrant of arrest. Hindi lang daw ito inilabas dahil pa-weekend na. Maliban kay Marcoleta, ipinaaresto rin ng korte ang 3 kapwa-akusado niya, kabilang si dating Congressman Mike Defensor. Ayon sa mga hukom, pinagpuyatan nila ang mga dokumento at ebidensya at nakitaan nila ito ng probable cause o posibilidad na may naganap na krimen kaya nag-issue na ang korte ng warrant. Ganun pa man, pag-aaralan pa rin daw ng korte ang motion to quash na inihain ni Marcoleta. Let me stress, yung warrant of arrest does not constitute a determination of guilt. Hindi pa guilty yan. All the accused continue to enjoy the constitutional presumption of innocence until their guilt is proven beyond reasonable doubt. Pagkatapos ng hearing, dinala muna si Marcoleta sa opisina ng Clerk of Court ng 3rd Division bago binalik sa sala ng korte kung saan isinilbi ang warrant of arrest. Doon na siya sinundo ni Interior Secretary John Vic Remulla at PNP Chief Melencio Nartates Jr. para dalhin sa Camp Crame para sa booking process. Paglabas ng korte, nagbigay ng pahayag si Marcoleta. Ako ay personal na nagpunta dito sa Sandigan Bayan dahil yung aming motion to quash at saka yung kalakip na motion to defer the issuance of a warrant of arrest ay kinalendar nila kagad for hearing. Itong ganito nga sa umagang ito. Ngayon, napakagandang indikasyon yon na umiral ang ating mga batas. Ang sabi ng Sandigang Bayan, meron na silang determination of probable cause. Kaya sila nag-issue ng warrant of arrest. Igalang natin yon. Kaya meron naman kaming motion to quash, pinagbigyan naman yon. At alam ko naman yon ay bibigyang daan pa rin. Pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat ang mga prosesong gagawin ng korte. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas, ang asunto, sang-ayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Kaya kailangan pong dumaan ang proseso. Pagka-aresto kay Marcoleta, nag-post sa Facebook ang kapwa-akusado niyang si dating Congressman Mike Defensor. Kami na lumalaban sa korupsyon ang nauna pang nakulong sa isang kasong walang batayan. Bago magtanghali, sinabi ni Secretary Remulla na inaresto na rin si Defensor at negosyanteng kapwa-akusadong si Joseph Espiritu habang magkasama sila sa isang coffee shop sa Quezon City. Pero sa isa pang Facebook post, sabi ni Defensor, sumuko sila, hindi inaresto. Matapos ang booking process sa Camp Crame, dinala na sina Defensor at Espiritu sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. Iniutos din ng korte na idetene ang dalawa sa BJMP male dormitory sa Payatas, Quezon City. Sa aming pong pagkakakulong ay hindi na po kami makakapagsalita sa korupsyon. Nababahala raw ang korte sa mga kumakalat na maling impormasyon, kaya't sa pambihirang pagkakataon ay nagbigay sila ng pahayag. Iginiit ni Associate Justice Carl Miranda, chairperson ng 3rd Division, magkaka-opinyon lang ang korte sa pamamagitan ng kanilang desisyon matapos ang masusing pag-aaral sa kaso. The judiciary does not decide cases based on political affiliation, public opinion, public pressure, or the passions of the moment. Again, the judiciary, the courts decide these matters only according to our Constitution, the law and the evidence presented by the party. And its role is to ensure that no person is above the law. The court has no politics, guided only, sorry for the third time, the Constitution. Umapela rin si Miranda sa publiko na magtiwala sa judicial process. To the general public,
I just want to say this. Do not fear. Do not be anxious. Because the court, ang judikatura is here to provide a peaceful forum for the resolution of disputes inside the courtroom and not in the streets. Nag-issue rin ang Sandigan Bayan 3rd Division ng hold departure order laban kay Marcoleta at iba pang akusado. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. At kasunod ng pag-aresto ay isinailalim sa booking procedure sa Camp Crame si Senador Rodante Marcoleta, pero dumaing siya ng chest pain at pagtaas ng presyon kaya dinala muna siya sa ospital. At nakatutok live si June Veneracion. June! Vicky, dinala nga dito sa PNP General Hospital dito sa loob ng Camp Crame si Senador Rodante Marcoleta matapos makaranas ng chest pain at pagtaas ng blood pressure kasunod ng pagkakaaresto sa kanya ngayong araw. Sabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, baka tumagal pa ng 2 araw bago matapos ang medical assessment kay Senador Marcoleta. Matapos isilbi ang arrest warrant kay Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan, mismong si DILG Secretary John Vic Rimulya at PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. ang sumundo sa kanya. Was he arrested or did he surrender? It was both. He went there voluntarily sa Sandigan Bayan to file a motion to quash. Subsequently, when it was denied, we closed down the building, we arrived, and we arrested him. So, it is both. Sakay ng coaster ng PNP, ibinyahe ang senador papuntang Camp Crame. Sumailalim siya sa booking procedure sa opisina ng CIDG, kung saan siya kinuna ng fingerprint at mugshot. Pero tiniyak ng PNP na mapangalagaan ang dignidad ni Marcoleta sa buong proseso. Kung ano naman ang kanyang kalagayan sa kanyang buhok, ay hindi ho namin wawalangihin. We are here to arrest him and to have him tried, but not to humiliate the person. Hindi nagtagal, inilabas ng CIDG si Marcoleta at isinakay sa ambulansya. Dinala naman siya sa PNP General Hospital sa loob din ng Camp Crame. Nagreklamo si Senator Marcoleta ng chest pain and mataas yung BP niya. That's why dinala muna namin sa hospital. Gano'ng kataas na ang BP niya, sir? 150 something. Sa edad na 72, kailangan daw ni Marcoleta ng mas masusing medical examination tulad ng ECG. Magsi-73 siya ngayong buwan. Nakasalalay ngayon sa mga doktor ng PNP kung kailan siya pwedeng iharap sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. Hindi namin alam kung kailan matatapos yon, but hopefully within the next 2 days, tapos na lahat ng kanyang examinations para sa full health na i-report namin sa Sandigan Bayan. Naharap si Marcoleta sa kasong plunder dahil sa pagtanggap at hindi pagdeklara ng donasyon ng 75 million pesos noong 1 taon habang nakaupong kongresista. Naaresto rin ng PNP CIDG ang 2 pang kapwa-akusado ni Marcoleta na sina dating Congressman Mike Defensor at Joseph Espiritu. Sir, kamusta? Makukulong na. Pagkatapos sumailalim sa booking process sa Camp Crame, dinala rin agad sila sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. Saka dinala sa BJMP Quezon City Jail male dormitory sa Payatas. May isa pang pinaghahanap, si Aristotel Viray. Mas maganda kung may surrender. They have to surrender. Surrender sila sa nearest police station and or dito sa Camp Crame mismo sa CIDG. Sa ngayon, sabi ng PNP CIDG ay hinihintay pa rin ang mga resulta ng medical examination kay Senador Marcoleta at habang hinihintay ang mga yan ay mananatili muna siya rito sa PNP General Hospital. Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Niresolba agad ng Senate Impeachment Court ang kwestiyon sa kung ilang boto ang kailangan para makonvict si Vice President Sara Duterte. 16 pa rin ayon kay Presiding Officer Senator Cheese Escudero kahit pa 21 senador lamang ang nakakalahok sa trial. Nakatutok live si Joseph Moro. Joseph! Emil, pagpapanagot, sabi ng prosekusyon, pagpapatalsik, sabi naman ng depensa, yan ang buod ng mga opening statements na magkabilang panig sa unang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. 2, paragraph 2,
of the Rules of Procedure on Impeachment. Wala si Vice President Sara Duterte sa unang araw ng impeachment trial laban sa kanya at sa halip ang kanya mga 14 na abogado ang humarap sa Senate Impeachment Court na pinapayagan naman ng rules. Sa pagsimula ng pagdinig, naghayag si Senator Judge Cheese Escudero bilang presiding officer sa isyu na ilang linggo nang pinagdedebatihan. Ilang boto ang kailangan para makonvict si Duterte, gayong 3 senador ang hindi makakabahagi sa pagdinig, sina Senador Rodante Marcoleta, Jinggoy Estrada at Bato de la Rosa. Dahil mas mababa ang bilang ng mga present na senador, bababa din ba ang bilang na nakasaad sa saligang batas na 2/3 vote? Sabi ni Escudero, 16 na boto pa rin ang kailangan para sabihing guilty ang bise, gaya ng nakasaad sa saligang batas na 2/3 ng mga miyembro ng Senado. Tinukoy ni Escudero ang mga nakaraang desisyon ng Supreme Court. This is the prevailing law today. Whether we agree with it or not, we must abide by it. However, those who disagree are not without recourse, because this is without prejudice to the right of any party who holds a different view to seek judicial relief. And should the Supreme Court render a different ruling on this question other than what the chair has stated, this court and this representation shall faithfully abide by that ruling of the Supreme Court. Sa opening speech ng prosekusyon, inisa-isa ang basehan ng pagpapa-impeach kay Duterte. Ito ay pagpapanagot sa isang opisyal ng gobyerno na hindi mataas kahit kanino man. Katulad sa unang article na pagdedebatehan ng depensa at prosekusyon ng Article 4 o ang pagbabanta ni Duterte laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. None strikes more directly at the heart of constitutional order than this one. Walang Vice Presidente na may kaibigan na hitman. Ngayon lang, this is not the republic deserved by the Filipino people. Pati na ang paggamit ng mga gawa-gawa lamang ng mga pangalan na tumanggap ng confidential funds tulad ni Mary Grace Piatos. Names that insulted the intelligence of the Filipino people. Mary Grace Piatos. Tanong ng prosekusyon, Kung ang ordinaryong Pilipino ay pinapanagot, bakit hindi ang pinakamakapangyarihan na opisyal ng pamahalaan? Hindi upang usigin ang isang tao, hindi upang maghiganti sa kalaban, hindi upang manalo sa politika, kundi upang sagutin ang isang tanong na napakahalaga sa kinabukasan ng ating republika. May saysay pa ba ang pananagutan sa ating bansa? The prosecution will present exactly what the Constitution requires. Evidence. Hindi chismis. Hindi haka-haka. Hindi propaganda. At lalong hindi SOCMED narrative. sagot dyan ng depensa, maliwanag ang gustong mangyari ng prosekusyon. Gusto lamang nilang tanggalin sa pwesto ang Vice Presidente gamit ang isang fishing expedition o paghahanap ng ebidensya na labag sa konstitusyon. Ang malinaw na layunin sa likod ng mga paratang na ito ay ang pagpapatalsik sa isang vice-presidenteng inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino at bunga ng kanilang malayang pagpapasya. The prosecution now comes before this court to remove a vice president chosen by an overwhelming number of the electorate. Nagpatikim din ng depensa ang panig ni Duterte tulad na lamang sa umunay maling paggamit ng nasa 600 million pesos na pondo ng OVP o Office of the Vice President at DepEd. Aprobado raw ito ng Department of Budget and Management o DBM. Nothing in the notice of disallowance or COA decision states any findings of supposed misuse of confidential funds. Sa huli ang idiniin ng depensa, the burden of proof is on the prosecution. And unless it discharges that burden, the accused need not even offer evidence on her behalf, and she will be entitled to an acquittal. This is the law then. This is the law now. nakausap ko ang abogado ni Duterte para tanungin kung nasaan ang bise at kung dadalo ito sa mga susunod na pagdinig. She's currently in a planning session with yung mga kasamahan niya sa OVP. Kung sa tingin naman natin na kinakailangan, they will advise her accordingly. Well,
Emil, para sa ating mga kababayan, tutok lamang dahil 92 days yan ng paglilitis na may 150 na mga testigo. Nandito na nga tayo sa banggaan ng mga ebidensya at kontra-ebidensya para malaman kung dapat nga bang i-impeach Vice President Sara Duterte. Emil? Maraming salamat, Joseph Morong. Mga kapuso, arestado ang isang teenager dahil sa umunoy kabastusan sa video game na Roblox. Ang kanyang punteriya, mga menor de edad na kinakalaro. Narito ang aking pagtutok. Sa kanilang bahay sa Pampanga, dinakip ng National Bureau of Investigation o NBI ang 19 anyos na lalaking ito. Arestado ka ng NBI Ang suspect, sangkot umano sa online kabastusan. abuse and exploitation. Ayon sa NBI Violence Against Women and Children Division, aktibo ang suspect sa online gaming at isa raw sa mga nilalaro niya, ang Roblox. Dito raw naghahanap ang suspect ng mabibiktima at ang kanyang estilo. Kakaibiganin muna ang mga kalaro at kapag nakuha na ang loob nito, saka yayayain ng biktima na pumasok sa group chat kung saan ilalatag ng suspect ang kanyang offer. Maghuhubad ka, you will be performing lewd acts. Kapalit nito, nagbibigay siya supposedly ng Robux, yung digital currency ng Roblox. Okay, because of that, ang aming Violence Against Women and Children Division processed information and during online surveillance was able to identify a particular user online na meron ngang gantong klaseng activity. Ang kadalasang biktima ayon sa NBI, puro menor de edad. Katunayan, naaktuhan pa ng NBI ang suspect na may kachat noong isagawa nila ang pag-aresto. The subject was actively enticing another 12-year-old victim. Yun nga, para magbigay ng mga porn materials. May mga naloloko naman suspect dahil ang ibinabayad na digital money sa mga biktima na gagamit din agad sa online gaming. Ang tanong, saan naman dinadala ng 19 anyos na suspect ang mga larawan at video na nakukuha niya? Ito pong mga gantong klase ng materials are actually being sold as well online to several users abroad. Marami po bumibili niyan. Patuloy namin sinusubok na makunan ng panig ang inaresto. Pakiusap ng NBI sa mga magulang, bantayang maigi ang mga anak. At kung nakaramdam ng pagdududa sa mga nakakausap nila online, i-report agad sa mga alagad ng batas. Walang problema kung games lang. Pero if they fall victims sa gantong klase ng mga subject na gumagawa ng illegal, magiging malaking pong problema. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 oras. Sinagot ni Vice President Sara Duterte ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na kung siya ang inakusahan, sisiputin daw niya ang impeachment court. Sabi ng bise dito, dapat sarilinin ang opinyon at dumidepende lang sa batas, polisiya at ebidensya. It would be much easier to get to the bottom of everything if you can speak to the accused directly. I'm just trying to put myself in that position. I would probably myself, if it was me being accused, I would almost insist over the advice of lawyers. If they advise me not to appear, I would insist on appearing because kaya ko namang sagutin. Di, sige, sagutin natin. Ayon sa bise, ang impeachment proceedings ay dapat nakabatay sa konstitusyon at due process. May karapatan din anya ang respondent na katawanin ng counsel at ang desisyon para personal na tumestigo ay usapin ng legal strategy at constitutional rights. Sa prosecution naman anya nakaatang ang pagpapatunay sa kaso. Hindi rin anya nababawasan ang accountability at hindi nagpapahiwatig ng kakulangan ng transparency ang di-personal na pagdalo sa impeachment proceedings. Sa lahat ng pagkakataon, giit ng bise, mas mainam para sa public officials na panatilihin sa kanilang sarili ang kanilang opinyon at sa halip ay umasa sa batas, mga itinatag na polisiya, scientific evidence at objective facts sa pagtugon sa mga usaping may kinalaman sa public concern. Sa labas naman ng Senado, nagkatulakan at nagkagirian ang mga rallyista at mga nagbabantay na pulis. Mula sa Pasay City, nakatutok live si Oscar Oida. Oscar!
Yes, Vicky, sa buong maghapon ay naging bantay sarado ng mga pulis ang paligid ng EDSA. Ang mga ralista hindi naman nagpapigil na makalapit at makapagsagawa ng kanilang programa. Mag-aalas 2 ng hapon na magkatensyon sa pagitan ng mga ralista at ng mga pulis na nakabantay sa paligid ng Senado. Hinarangan kasi ng mga pulis ang mga sumusuporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte para di makalapit sa entrada ng Senado. Nauwi pa sa tulakan ang girian. As agreed upon, of course dito po sa Senado ay papayagan natin makalapit po sila dito. And of course, pag nakalapit, we will still observing maximum tolerance. Pero kalaunan, nakalusot din ang mga ralista at nadaanan pa ang grupong sumusuporta naman sa bise. Agad namang pumagitna ang mga pulis para maiwasang maggirian ang dalawang grupo. Maya-maya ay nakapagprograma rin ang mga nagsusulong ng impeachment sa harap ng Senado. Paglilinaw ng NCRPO, walang planong harangin sila. Ang ayaw lang umano ay magpang-abot ang magkakontrang grupo. Inaalaw naman po natin yung protesters dito sa area. Yun nga lang po, ginawa natin yun para paghiwalayin yung dalawang grupo kasi iniiwasan natin na magkaroon ng clash, magkaroon ng gulo palalo. So binigyan natin ng daan para yung isa makamove, yung isang grupo makamove at maiwan yung kabilang grupo para magtig-isa silang side. Isa sa side dito sa may Seaside Boulevard at isa dito sa may Atang de la Rama. Para makamove yung isang grupo natin sa kabila, maiwan yung kabilang group natin. So para magkaibang grupo, magkabilang side para iwasan natin yung iba pang gulo. Sa taya ng mga pulis, umabot sa mahigit 300 katao ang nagrally sa labas ng Senado dakong alas 3 ng hapon. Aabot naman sa 6,000 pulis ang inihanda upang magbantay sa paligid ng Senado pero nasa hanggang 4,000 lang daw ang idineploy ngayong araw. Considering that this is the first day of the trial, we will expecting of course that we will adjust accordingly on the coming days. Sa buong maghapon, isinara sa trapiko ang kahabaan ng Jokno Boulevard mula Seaside Boulevard hanggang Atang de la Rama Street na bantay sarado ng mga otoridad. Sa abiso ng Pasay LGU, magtatagal ito hanggang alas 7 ng gabi sa mga araw na may pagdinig sa Senado. Samantala, Vicky, as early as 5 p.m. ay nagsimula ng magsipag-alisan ang mga ralista. Nag-pack up na ang mga pulis at ngayon nga ay nakikita natin nadadaanan na magkabila ang kalsada ng Jokno Boulevard, mapa southbound o northbound man. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Happy Monday, chikahan mga kapuso! With a grateful heart na tinanggap ng ilang kapuso stars at personalities ang pagkilala sa 9th Eddies or Entertainment Editor's Choice Awards. Ang ilang nagwagi, kilalanin sa chika ni Aubrey Carampel. Lubos ang pasasalamat ni Will Ashley sa lahat na nagtiwala sa kanya kaya nakuha ang Best Supporting Actor sa the 9th Eddies o Entertainment Editor's Choice Awards ng Society of Philippine Entertainment Editors o SPEED. Para ito sa kanyang pagganap sa 2025 MMFF film na Bar Boys After School. Maraming salamat po sa lahat ng nagmamahal at sumusuporta din sa akin. And to my Jimmy family, thank you so much po. Mabuhay po ang pelikulang Pilipino. Another win ang nakuha ni Rochelle Pangilinan na Best Supporting Actress para sa kanyang pagganap sa Cinemalaya film na Child Number 82, Anak ni Boy Ka Na. Dream come true sa akin. In His perfect timing talagang dumarating ang blessing. Talagang wag mo lang papalagpasin ang opportunities na nag-o-open sa'yo. Espesyal din ang gabi para sa retired GMA News showbiz reporter na si Lars Santiago na tumanggap ng Manny Pitchell Award bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon sa Philippine entertainment journalism. Sa GMA News, itong masasabi na talagang na-inculcate sa akin ang kahalagahan ng fairness, ng paghanap ng truth, ng integrity,
pagdating sa broadcast journalism. Si The Master Cutter star Rigo Locsin, pinarangalan as one of the movie icons, kasama ang mga batikang artista na sina John Arcilla, Edgar Mortiz at Janice de Belen. Isa pong napakalaking karangalan ang magawa ng ganitong pagkilala sa larangan na halos 4 na dekada ko ng kinabibilangan. Present din si The Master Cutter himself, Dingdong Dantes. Bukod sa pagiging nominado, kinatawan din niya bilang founding chairman ng aktor o League of Filipino Actors ang paglulunsad ng isang espesyal na AVP ng isinagawang joint project ng aktor at Speed. Alam mo, the fact na na-nominate, sobrang saya-saya ko na. So, ayos na yun. Oo, pero syempre, andito rin ako to present something because recently we partnered with Speed. Kumbaga, joint project namin para sa community, para sa industriya. Nagsilbi namang awards presenter sina The Clash Teens host Raver Cruz at ang newly engaged kamao star na si Therese Malvar. At isa sa mga host ng awards night, si 24 Oras segment host at TikTok Lock mainstay, Kim Atienza. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Mga kapuso, patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang super bagyong may international name na Bavi. Umagupit na ang malakas na hangin at ulang dala ng super typhoon sa Guam at nadamayan ng ilan nating kababayan doon. Sa ngayon, hindi pa ramdam sa bansa ang epekto ng bagyo. Huling namata ng Super Typhoon Bavi, mahigit 2,000 kilometro, silangan ng Southern Luzon. Taglay niya ng lakas na hangin aabot sa 205 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 250 kilometers per hour. Kumikilos yan pa west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour, sabi ng Pag-asa. Posibleng pumasok yan sa PAR bukas ng gabi o Miyerkules ng umaga. Pag nangyari yan, papangalanan na itong super bagyong Inday. Hindi ito inaasahang magla-landfall pero posible itong lumapit sa probinsya ng Batanes. May kalakihan din ang sirkulasyon ng super bagyo kaya hindi inaalis ang tsansang magtaas ng mga wind signal. Inaasahan ding palalakasin ito ang hanging abagat kaya asahan ang pag-ulan lalo na sa western section ng bansa habang kumikilos ang bagyo sa mga susunod na araw. Mga kapuso, may tsansa pang magbago ang track ng bagyo kaya patuloy pong tumutok sa mga update. Sa ngayon, easterlies at local thunderstorms na nagdudulot ng malalakas pero panandali ang buhos ng ulan. Base sa datos ng Metro Weather, asahan ng maaliwalas na panahon bukas ng umaga sa malaking bahagi ng bansa. Pero pagsapit ng tanghali hanggang hapon, mag-uumpisa na ang mga pag-ulan. Mataas ang tsansa ng hanggang katamtamang ulan sa western section ng Luzon at Visayas. Posible rin ang heavy to intense rain sa Mindanao, lalo na sa Davao Region, kaya iba yung pag-iingat po. Maaliwalas na umaga at maulang hapon at gabi rin ang aasahan sa Metro Manila kaya planuhin pong mabuti ang mga lakad. Buong bansa excited sa pagsabak ni Alex Iala sa 4th round ng Wimbledon Championships. Ang unang pagkakataong may Pilipinong umabot sa bahaging yan ng isang tennis Grand Slam singles event. Bago yan, world number 3 at Wimbledon defending champion ang tinalo ni Iala. Kaya emosyonal niyang binalikan ang training nila ng kanyang lolo nung bata pa siya. Mula sa Phil Sports Arena, Pasig City, nakatutok live si Katrina Son. Katrina? Mel, hindi maikakaila ang hatak ni Pinay tennis superstar Alex Iala sa mga Pinoy sa iba't ibang panig ng mundo. Lalo pa nang ipinakita niya ang kanyang husay sa pinakamalaking torneo ng tennis, ang Wimbledon. Sabi nga, malayo pa, pero malayo na ang narating ni Alex Iala. Hindi lamang ang mga fans sa center court ng Wimbledon, kundi ang buong bansa nagbunyi sa pagkapanalo ni Alex Iala. Pinatumba ng 29 seed na Pinay ang defending champion at world number 3, ang Polish player na si Iga Swiatek sa loob ng 2 sets. Sa panalong ito, gumawa ng kasaysayan si Iala sa 2026 Wimbledon Championships para maging unang Pilipina na umabot sa 4th round ng isang Grand Slam tournament. Ang official account ng Wimbledon nagtagalog na rin sa kanilang pagbati para sa kanyang historic win. Malayo na ang narating ng batang Alex na may ruffled socks at chubby cheeks.
nagsimula ang kanyang tennis career sa murang edad na 4 na taon. Trophy after trophy ang napanalunan ni Alex. At sa likod ng bawat panalo ay ang buong suporta ng kanyang pamilya. Kwento ni Alex, ang lolo rin niya ang nagsilbing coach noong kanyang kabataan. Kasama rin niya dito ang kanyang kuya. Sa isang pagkakataon, nakalaro niya rin ang tennis world #1 noon na si Rafael Nadal. It's totally amazing. I never thought that I would hit with Rafa Nadal, one of my idols. Mamayang gabi, sama-sama ulit ang mga Pinoy para sa round of 16 match ni Alex, kung saan makakalaban niya si world #17 Jasmine Paolini. Dati nang naglaban sina Alex at Paolini sa Dubai Tennis Championships ngayong taon, kung saan tinalo ni Alex ang Italyana 6-1, 7-6. Mel, manalo man o matalo si Alex sa kanyang mga susunod na laban, napatunayan niya na kaya niyang makipagpaluan ng raketa sa mga pinakamagagaling sa larangan ng tennis sa mundo. At yan na muna ang latest mula dito sa Pasig, Mel. Maraming salamat sa iyo, Katrina Son. Kinumpirma ng other half ng Althea Love Team na si Sofia Pablo na di na nanliligaw sa kanya si Alan Ansay at sabay giit na mas gusto nilang mag-focus ngayon sa kanilang career. Si Sofia may nilinaw din tungkol naman sa kapwa ex-housemate na si Inigo Jose. Makichika kay Aubrey Carampel. Tatawa nga kami talaga kasi hindi pa naman ako sinasagot ni Sophie. May mga gano'n na. Ito ang naging sagot ni Alan Ansay nang mapag-usapan sa GMA News interviews itong April, ang isyong hiwalay na raw sila ni Sofia Pablo. Matagal ng vocal si Alan sa kanyang paghanga sa dalaga. Special friends. Galing naman. Pakita niyo, oh. Na ilang beses na rin niyang inaya maging Valentine's Day. Will you be my Valentine date? Pero sa isang comment sa TikTok nitong weekend, sinabi ni Allen na itinigil na niya ang panliligaw kay Sofia noon pang Marso. Okay raw sila ng ka-love team. Walang iniwan, nagpaasa o nang baliwala. Dugtong pa ni Allen, nagbago lang ang direksyon ng kanilang priorities lalo sa trabaho. Pero mananatili ang respeto nila sa isa't isa. Sana raw ay tigilan ang pagpapakalat ng mga maling kwento tungkol kay Sofia na wala naman daw ginagawang masama. Kinumpirma ni Sofia na tumigil na si Allen sa panliligaw. Mahirap po talaga i-balance yung career and love life. Syempre pareho po kami na bata pa and marami kaming dreams for our family. Maybe it's not the right time to continue talaga na pursue namin yung isa't isa at the moment. Nagpapasalamat siya na nagsalita si Allen tungkol dito. Initially po kasi ang naisip po namin is hindi na namin nga sasabihin sa public kung ano man yung status ng ligawan kasi it's personal naman sa amin. But we understand the fans na syempre magtataka sila kung bakit hindi na kami nagkakasama. Sa post kung saan nag-comment si Allen, kinumpirma ang social media accounts nila ni Sofia. Kay Allen, kasama raw si Sofia sa videos ng binata. Kabaliktaran naman daw sa feed ni Sofia na tila laging kasama ang kapwa PBB housemate na si Inigo Jose. Kasi syempre may mga fan gatherings kami and even naman inside the house, naging close naman po talaga kami. I don't think na dapat isipin talaga ng tao na there's someone involved kung bakit tumigil si Allen. Kasi clear po talaga sabi ni Allen na tumigil kami because we want to focus on our respective careers. Sa kanilang huling pagsalang sa GMA News interviews together, binigyang diin din ni Allen ang kanilang individuality as an artist. Dami po nagsasabi na kawawa daw ako kasi may mga nakaka-partner o nila-love team kay Aki. Pero gusto ko rin sabihin kasi sa lahat ng mga kapuso natin na sobrang thankful ako na simula nung nag-start ako ng Starstruck, naging katrabaho ko si Sophie. And sobrang grateful ako na ang layo ng narating namin. Dito na rin po kasi kami sa part, sa ano rin talaga na may mas mga magagandang opportunity na binibigay sa amin. And katulad po ng dati nga pinag-usapan natin na gusto ko rin na pag nakita ko ng mga tao na Allen Ansay, hindi na ay, andyan si Allen, asan si Sofia? Pero bukas pa rin ba silang makatrabaho muli ang isa't isa? Opo naman, syempre kailangan din namin mag-grow outside of our love team. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Kumpiyansa ang prosekusyon na maipapanalo ang kaso kahit pa 16 na boto pa rin ang kailangan para hatulang guilty si Vice President Sara Duterte.
Ang kahon namang naglalaman ng tax records ng bise bilang ebidensya na pinabalik ng impeachment court sa Bureau of Internal Revenue, ipapasampina na nila. Nakatutok live si Tina Panganiban Perez. Tina. Vicky, masaya ang House Prosecution Panel sa kinalabasan ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Napa-thumbs up pa nga si House Lead Impeachment Prosecutor, Representative Jervy Luistro, matapos ang trial kanina. Masayaan niya ang prosekusyon na nangyari na ang impeachment trial na matagal na umanong hinihintay ng taong bayan. Tinanong siya sa desisyon ng impeachment court na ipabalik sa Bureau of Internal Revenue ang sinelyuhang kahong naglalaman ng tax records ni Vice President Duterte at ng mister nito. Isa pa naman ito sa inaasahang ebidensya ng prosekusyon. Sabi ng prosecution panel, hindi nawawala ang halaga ng kahon bilang ebidensya at maaari nila itong ipasabpina bagay na ginagawa na nila. Ipapasabpina rin ang mas marami pang dokumento. Tungkol naman sa voting threshold, isinusulong noon ng prosekusyon na dahil mas mababa na ang bilang ng mga senador na makakasama sa trial, mas mababa na rin dapat ang bilang ng boto para makonvict ang bise. 14 ang ibinigay niya noong bilang. Pero desisyon ni Presiding Officer Cheese Escudero, 16 pa rin ang itinuturing na 2/3 ng Senado. Pero sabi ni Luistro, kahit pa 14 o 16 daw ang kailangang boto, kumpiyansa ang prosekusyon sa kanilang kaso. Sa sinabi ng defense team ng bise na hinalal si VP Duterte ng 32 million voters, sagot ng prosekusyon, hindi ito lisensya para mawalan siya ng pananagutan. Pinabulaanan din muli ng prosekusyon ang ginigiit ng depensa na fishing expedition ang ginawa ng Kamara laban sa bise. Nagkomento rin si Luistro sa pagtanggi ng korte na mag-enter ng plea ang bise sa kada article of impeachment. Narito po ang pahayag ng House Prosecution Panel. We understand the position of the impeachment court that an entry of plea of not guilty is deemed from the filing of the answer of the respondent. We understand that. But it was our intention really to place it on record, regardless of the decision of the impeachment court, to make it more organized, to make it more responsive to the mandate of the Constitution, and to make it consistent. Tungkol dito sa BIR box, no? Yes, totoo, binalik ang BIR box. But this does not mean na nawala na yung evidentiary value nitong ebidensyang ito. Because at the proper time, ibabalik po ito, i-offer po ulit ito ng ating prosecution at hopefully the court will admit this as an evidence. So sa ngayon, ay nandyan lang yan. 16 man yan, 15 man yan, 14 man yan, we are confident that our evidence is strong. At yan po ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Perez. Paniwala ng defense team ni Vice President Sara Duterte na ipaliwanag nila ng maayos kung bakit hindi dapat ma-array ng bise kaya hindi na ito gagawin. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Emil, hindi pa nakakausap ni Attorney Michael Powa si Vice President Sara Duterte kaugnay nga sa naging kinahinatnan ng day 1 ng impeachment trial. Pero smooth ang paglalarawan ni Powa sa itinakbo ng paglilitis. Isa sa desisyon ng impeachment court ang pagtanggi na i-arraign si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng pag-enter ng plea na guilty o not guilty sa bawat article of impeachment. Sabi ng depensa na ipaliwanag nila ng maayos kung bakit hindi ito dapat gawin. Pinabalik din ng impeachment court sa Bureau of Internal Revenue ang kahon na naglalaman ng tax records ng bise at kanyang mister bagaman pwedeng ipasubpina ng prosekusyon. Sabi ni Powa, wala naman silang problema nung una pa lang sa pagmarkasana ng kahon bilang ebidensya pero gusto nilang maglatag ng kondisyon. Irereserba nila ang komento kapag ipinasubpina na ng korte ang kahon. Ang lead counsel na si Attorney Sheila Sison hindi direktang sinagot kung confident ba sila sa pagtatanggol sa kaso ni VP Sara pero ginagawa raw nila ang lahat ng dapat gawin na trabaho. Narito ang pahayag ng defense team.
I think it's just that as long as we present our case and present what we want for the day, we should be happy. Na-monitor po ba ito ng Vice President at ano po ang sabi? Hindi pa po kami nag-uusap sa ngayon because I just came from the defense huddle, no? So but siguro baka mamayang gabi or tomorrow. Sinabi na naman namin doon that we are not opposing it subject to certain conditions. So ngayon na ibabalik, sa amin naman wala naman kaming issue doon, no? But yun nga, nagsabi rin naman kasi na maaari pa ring humingi ng supina, hindi ba yung prosecution kung sakaling gusto nila pa supina yung mga ganong dokumento. So siguro, we will reserve our comments for when that time happens or when it actually happens. Emil, tinanong ng ilang beses si Attorney Powa kung irerekomenda ba nila sa bise ang pagdalo sa paglitis. Pero ayon kay Powa, maaga pa raw ito sa mga sandaling ito. Yan ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Ian Cruz. Ikinulong na sa New Quezon City Jail ang mga kapwa-akusado ni Senador Rodante Marcoleta na sina dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu. Kaugnay pa rin niya ang hinaharap nilang kasong plunder. Live mula doon, nakatutok si Rafi Tima. Rafi? Mag-alas 4 may pumasok dito sa New Quezon City Jail sa Payatas sina dating Congressman Mike Defensor at ang negosyanteng si Joseph Espiritu. Kasama nilang dumating dito sa kanilang coaster van ng PNP ang kanilang mga abogado. Nakangiti pero taas kamao si dating Congressman Mike Defensor pagpasok nito sa compound ng New Quezon City Jail. Kasama niya sa coaster van ng PNP ang negosyanteng si Joseph Espiritu. Senyas pa ni Defensor, hindi siya makakapagsalita sa media. Mabilis na ipinasok ng mga kawani ng Bureau of Jail Management and Penology ang coaster van sa kaya mga akusado at ilan nilang abogado. Halos 2 oras din sa compound ang mga abogado. Tumanggi magbigay ng panayam sa harap ng kamera ang anak ni Defensor at kanya ring abogadong si Micaela Mikey Defensor. Pero maayos naman anya ang lagay ng kanyang ama sa kulungan at itinuturing na normal na person deprived of liberty o PDL. Wala na raw silang magagawa sa nangyari sa ama at haharapin na lang ang kaso sa korte. Ayon sa tagapagsalita ng BGMP, maayos naman ang lagay ng 2 bagong pasok na akusado sa New Quezon City Jail. May kasama silang mga PDL sa loob ng seldang pangsampuan. Nakahalo sila sa general population. In fact, ito yun dito sa malapit sa mga yung na-involved din sa flood control ng mga former DPWH official. Nandun sila sa area na yun. Ayon sa BGMP, Mel ay sumasailalim o sasailalim sa medical examination itong si Defensor at Espiritu base na rin sa protocol ng BGMP. Yan ang latest mula dito sa Payatas. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Pinapabalik ng impeachment court sa Bureau of Internal Revenue ang kahon na naglalaman ng tax records ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Second Gentleman Mans Carpio. Sa gitna niyan ay may hiling naman ang ilang senador sa posibilidad na makapag-obserba sina Senador Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta. At nakatutok live si Mark Salazar. Mark. Vicky, ang latag ng impeachment court, kagaya na sinabi mo, ay purely administrative. Mula sa alin sa articles of impeachment ang uunahin, ano mga ebidensya ang ipipresenta ng prosecution simula bukas. At kagaya rin nabanggit mo ay kung yung napag-usapan din yung hirit ng minorya na makasali sa impeachment proceeding sina Senador Rodante Marcoleta at Senador Jinggoy Estrada. Is hereby called to order. Nag-convene ngayong araw ang impeachment court ng kulang ng 3 senator judges. Nagtatago pa kasi si Senador Bato de la Rosa, habang arestado naman sina Senador Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta sa magkahiwalay na kasong plunder. Pero hindi pa isinusuko ng minority senators ang karapatang makasali sa impeachment court ng 2 nakakulong na kasamahan. Baka daw maaari itong hingin sa Sandigan Bayan. I have a proposal, but not today, but to consider communication with the Sandigan Bayan for the attendance of Senator Dante Marcoleta and Senator Jinggoy Estrada. We do not know what will happen. Their case may be dismissed. They can be out on bail. So we want them to be able to participate and observe the witnesses
as senator judges here, considering that if they do not attend at all and cannot vote, their vote will be equal to a acquittal. And as we said from the start, we want a fair and we want justice, we want a fair impeachment trial. Walang senator judge mula sa mayorya ang nag-object. Pero para kay Senador Raffy Tulfo, pwede kung manonood lang naman sa TV. I would allow siguro mag-monitor yung mga si Senator Jinggoy, Senator Marcoleta. They will be allowed na kahit man lang yung sa TV monitor. Para sa akin, I do agree. Ang hinihingi po namin ay makapunta po sila dito bilang observer. Hindi lang po basta monitor. Tatalakayin daw ito ng impeachment court sa ibang araw. Noted at the proper time we shall discuss this matter and settle it as a court or in caucus. Tinalakay din ng impeachment court ang mga pending issue. Kabilang ang selyadong box mula sa BIR na naglalaman ng tax records ni Duterte at ng kanyang mister. Selyado pa rin ito at hindi nabuksan kahit noong pre-trial. Ang desisyon, ipinababalik ito sa BIR bukas. Ang katwiran ng korte, hindi naman nila ipinag-utos ang pagsusumiti nito. Si Senador Erwin Tulfo naman gustong linawin kung tatalakayin ba sa open court ang report ng Anti-Money Laundering Council tungkol sa mga bank accounts ng bise. Baka raw kasi paglabag ito sa bank secrecy law. O sa executive session ba nila ito hihimayin bilang ebidensya? It will have to be presented by the parties. We cannot tackle and discuss it in executive session because anything and everything discussed in executive session cannot be revealed into the public and used by this court. Hiniling din ng prosekusyon na ipasupina ang halos 10 bank managers mula sa iba't ibang bangko at branches mula Davao hanggang Metro Manila. Pinalagan ito ng depensa, bagamat ipinag-utos pa rin ng impeachment court ang mga sabpina para rito. We will include all our position and as well as our objections on the request made today with respect to these documents. And what it would seem to the defense would be another 2.0 version of a fishing expedition. Ipinag-utos din ni Presiding Senator Judge Cheese Escudero sa Secretariat na i-upload online lahat ng dokumento, memo at ebidensya sa kaso para sa transparency. If a evidence presented is a fruit of the poisonous tree, will we upload that? Insofar as documentary evidence is concerned, it will only be admitted and if at all admitted by the court and published once formal offer has been made. Until such time, we will not publish any documentary evidence even after being identified by a witness because it is the formal offer that will determine its admission by the court after the party rests. Bukas, dalawang NBI agents ang ilalatag, iaharap ng prosecution sa impeachment court. Dalawa lamang ito sa napakarami pang testigong kanilang iaharap. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Expect the unexpected sa mangyayaring crossover ng GMA Afternoon Prime Series na Kamao at Born to Shine. Makichika kay Athena Imperial. Makmak with Yumi? Crossover of two top-rating GMA Afternoon Prime Series. Hindi kayo namamalikmata. Totoong magtatagpo sa mga eksena sina Kamao lead star Anton Vinzon at ang P-pop girl group Yumi ng Born to Shine. Kasi syempre, yung Yumi, meron silang mga supporters, mga Yumates. So, sino kaya? Hindi natin alam Yumates ba siya or hindi. Pero napag-usapan na po yata namin to ni Anton sa All Out Sundays bago pa siya ma-confirm. So, na-surprise ako pero siguro nandun yung mas kinikilig na feeling na makakasama ko pa rin siya sa work, sa show na to. Kasi sa Batang Rilas kasama ko po siya and even sa Maka. So, lahat na ba? Dagdag ni Anton. Na-surprise dahil hindi ko po inaasahan na magkaka-crossover po kami. And sabi ko nga kay Zef, sana magkaroon rin tayo. And wini-wish niya rin. And ayun, natupad po namin yung nangyari.
Kapwa proud sa isa't isa sina Anton at Zephanie. Parang kailan lang daw co-star sila sa GMA Public Affairs series na Maka. Ngayon, may kanya-kanyang lead roles na sila sa magkaibang shows. I'm just really happy rin po na for her na nagkaroon siya ng lead role and nagkaroon rin ako ng lead role. Nakakatuwa na makita talaga na nag-flourish po lahat. Na-enjoy din ni Therese Malvar na gumaganap na Jolly sa Kamao ang new environment para sa crossover shoot. Sobrang naninibago po kami ni Anton kasi first time po namin na bumisita sa isa pang teleserye. Sabi nga namin nung na-meet namin yung Yumi, parang wow, parang tayo nasa ibang mundo. Kasi iba yung outfit nila, iba yung galaw nila. Tapos kami parang mga nasa kalye-kalye lang. Sobrang nakakapanibago. Ang astig lang po talaga ng feeling and hopefully mas marami pa kami ma-experience na gano'n na hindi lang P-pop groups yung maging guest. Athena Imperial updated sa Showbiz Happening! Pahabol na chikan tayo para updated sa Showbiz Happening. Ipinakita ni Kamao star Anton Binzon ang kanyang impressive body transformation na bunga raw ng kanyang discipline at dedication. Sa isang IG story, may side-by-side photo si Anton ng kanyang physique before and after 26 days of consistent training. Lahat daw ito para sa kanyang solo lead role sa GMA Family Sports Drama Series na Kamao kung saan gumaganap siya as a young boxer. From bahay ni Kuya to their fan meet, muling nakasama sina Kapuso stars Ashley Sarmiento at Marco Maso o Ashko para magpasaya ng mga taga-suporta. Rooting daw sila sa isa't isa at hindi pa rin nakakalimutan to stay in touch. Alam niyo po yung kapag every time na magkikita kami, same bond and everything. Actually, parang kahit na may mga times na hindi kami nakakapag-usap, once na magkita kami, parang, ang dami namin pwedeng ipag-catch up. And siguro from time to time, nagkakamustahan. Getting ready na rin si Heath Hornales na makasama ang kanyang fans sa upcoming concert. Si Heath pa nga mismo ang nagbenta ng ilang tickets sa fans. Grateful ang You're My Favorite Song stars sa support. At yun mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Thanks, Iya. Salamat, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiang. Ako po si Emil Sumangil. At ako po si Vicky Morales. Tuwang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon. Serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras.